Girls, grabe. Thank you so much po. First of all, kay Lord and syempre sa ating mother mentor, no, Mentor Erica Roma Sareda sa pag-invite po, makapag-share ng journey. It's a pleasure po. So sobrang grateful and syempre, praying na sa i-share po natin ngayong gabi, may makuha po kayo na idea and syempre, mga tips, ganyan, or kung paano po magiging gagawin yung negosyo, di ba? Yan. So, isa rin po ako sa katulad nyo na nagsimula before na first time din sa ganitong business. So, I am Mentor Stephanie tayo local dito, a nurse by profession and former BPO employee. So, wala po akong idea sa ganitong negosyo. Talagang, ang alam ko po is kumuha ng vital signs sa ospital, di ba, as a nurse. And syempre, nung nag-work po ako sa BPO, sa pagiging nurse po, almost 3 months lang. And then sa BPO po, almost 3 years. So, doon naman po, di mag-assist ng clients, ng customers, di ba? And then, ginawa ko na po yung ganitong negosyo. Okay, so share ko po sa inyo yung journey ko. So, type number one naman, kung excited ka na. Di ba? Na mapakinggan. Ayan. And syempre, gusto ko lang din po malaman kung sino po ito yung mga less than 6 months sa business natin. Kung ikaw ay less than 6 months pa lang na ginagawa yung negosyo natin, type number two. Okay, bakit ko po tinatanong? Wala lang, gusto ko lang. Char. Tinatanong ko po siya kasi syempre, makakapagbigay po ako ng ibang insight kung ano ba yung na-feel ko nung less than 6 months pa lang ako, kami dito sa business, di ba? Ano ba yung ginawa namin nung less than 6 months pa lang kami sa negosyo? Ano ba yung mindset, di ba? Ayan. May number two. Ay, si mentor. Hindi top mentor. Si mentor Mau rin. Kasabayan natin. Top mentor din yan, si mentor Mau. Okay, basta kung may mga less than 6 months po, yun, mag-share na rin po ako ng ano ba yung naging mindset natin doon. Okay, so share lang po ako. Wait lang po, nakakuhusap po ba tang isa? Ayan, mentor, ikipa din pa din po yung isang Steppy Dennis. Thank you po. Ayan, thank you po. Ayan, so share ko na po yung aking slides. Para po nagkukwentuhan lang tayo dito Hindi po tayo talagang very formal. Okay, so wait lang. Ayan. Okay. Yun. So, amazing morning. Yan. Ito po yung ating journey in doing the business. So, all in all po, I am worldwide business for 7 years. Diba? Kung kailan siya talaga nag-start. Pero kung talagang susumahin mo, kasama yung pre-selling, 8 years na kami nila Mentor Ikay, no? Sa kanila Mentor Mau. Kasi 2016 yun eh. 2016 nag-start ng September yung pre-selling. So, 8 years na. Di ba? Grabe, ang tagal na rin, no? So, sobrang grateful. And bakit pa ito pa rin yung ginagawa nating business? Kahit na kung iisipin mo kasi RN po tayo, registered nurse, may lisensya, nire-renew ko po yung ID ko, pwede ako mag-nurse anytime. Pwede ako mag-work ulit sa BPO since may background po tayo. Pero bakit hindi namin siya iniisip na option B? Wala talaga kami ibang option kundi I am worldwide lang. Okay? If you will ask me, may mga challenges ba? Nahirapan ba? Yes. Mahirap, may challenges. Pero dito lang talaga, ito lang talaga yung option namin. Wala na kami ibang option na ginagawa. Kung bakit, mamaya sabihin po natin. Okay, so ayan po kami, nurse by profession and si Mentor Dennis po ay nag-work for 12 years. Okay, so yan po kami nila Mentor Ikay, nila Mentor Pat, di ba? Magkakaklase po kami sa San Juan del Dios. And paano ko ba siya sinimulan? Na-curious lang din po ako. Okay, kasi ito, no? Ito, kwento ko siya kasi in-invite na ako ni Mentor Ikay, no? Okay. Ang kwento niya noon, parang isa ako sa pangalawa nang na-invite na unang-una sa mga prospect list niya. Kasi nga, mga friends mo, di ba ganyan? And good news, pakitype good news. Oo, nireject ko siya. Kaya tama na si Mr. Ikay. Parang pangalawa, pangatlo ko na sa na-invite na sa unang-una. Ayan, nireject ko si Mentor Ikay. Sabi ko, talaga, nice, maganda yan. Kasi may ginagawa rin akong business, ganyan, maganda yung work ko, ganyan. Kasi may sinisimulan din akong networking noon. Kaka-start ko lang din. So, nireject ko si Mentor Ikay. And dahil si Mentor Ikay mabait, di ba sabi sa YouTube Dreams, kailangan mabait ka lang. Huwag mo nga awayin yung mga nirefer mo na naging di sa'yo.
hayaan mo lang, huwag mo awayin. So, hindi niya ako inaway. Sabi niya, sige, God bless, miss you, ganyan. O, ingat ka, ganyan. So, kinunti niya po niya yung negosyo niya. Okay, kinunti niya ni Mentor Ika yung business niya for 1, 2, 3 years. Hanggang sa after 3 years, nakita ko sa social media ni Mentor Ikay, okay, sa Facebook niya, na nagkaroon na siya ng 1 million na award, 2 million na award, ng malaki ano, di ba, yung board? Tapos, nagkaroon siya ng Fortuner. Eh, sabay-sabay lang kami tumatawid dati sa ilalim ng heritage na tulay. Di ba, sa school namin, sa Rondejo, sabi ko, may Fortuner si Ikay. Tapos ako, dito pa rin sa call center, malaki nga sahod, pero nagko-commute. Tapos hanggang sa nakabili na siya ng condo niya. So, hindi na ako natigil nun. Nag-chat na ako sa kanya. Sabi ko, Ikay, magkano nga yung puhunan dyan? Okay, so anong moral lesson nun? Huwag kang titigil mag-post ng achievements mo and nangyayari sa'yo sa business mo. Lagi, every day. Kung wala pa gaano, huwag kang tumigil mag-post ng achievements ng mentors mo o ng cross lines o kahit sino pa sa negosyo na nangyayari sa buhay nila. Hanggang sa magkaroon ka ng ipopost mo ng sarili mo. Bakit? Kasi negosyo mo yun eh. Negosyo mong mag-post everyday ng mga nangyayari sa'yo. Lifestyle mo, income man yan, barley man yan. Kasi that's your business. Kailangan ma-expose mo siya everyday sa network mo, sa audience mo. Okay? Hanggang sa si Mentor Pat. Di ba? Si Mentor Pat po, parang kapatid ko na rin yan nung college hanggang ngayon. So, si Mentor Pat naman, nag-post siya, ang posting niya lang niya, change of career. So, yun lang yung post niya, change of career. Sabi ko, uy, si Mentor Pat, nasa public hospital siya eh. Mahirap makapasok sa public hospital. Sabi ko, uy, hindi ka na mag-nurse, saan ka pupunta? Ay, may share ako sa'yo, ganyan. Yung pala mag-asama na sa Mentor Ikay sa business. Hanggang sa, ayan na. Nag-start na ako. Diba? Ganun kagaling. Ang ginawa naman ni Mentor Pat, law of curiosity. O, di ba laging tinuturo sa atin yan? Kailangan inaaral mo kung paano ka magpapa-curious sa mga kakilala mo and sa social media. Kasi ano ba yung, bakit magugustuhin ng tao na mag-join sa'yo or mag-inquire sa'yo? Mako-curious sila sa lifestyle mo o sa meron ka. Kung sa barley man yan, mako-curious sila kung paano makakatulong yung barley sa kanila. Diba? Basta it's law of curiosity. Hanggang sa ginawa ko na po ng paraan, ng utang po ako. Ayan, hanggang sa inaral ko po yung business. Okay? So, at first, no, siguro ang pang first month ko, 2 months ako ginagawa yung business, parang wala-wala lang, ganyan. Oo lang, parang makikinig ako sa mga mentoring, hanggang sa umunta kami ng training. Okay? Si Mentor Dennis po ay sobrang negative. Okay? Pero kahit negative siya, hindi ko hinayaan na madala ko ng pagka-negative niya na makaapekto yung pagiging negative ni Mentor Dennis para hindi ko gawin yung negosyo. Kasi alam ko na ginawa ko yung business para may mangyari sa buhay natin, di ba? Para may mabago. Kasi kung wala kang babaguhin na bagong paraan, kasi mas same pa rin yung makukuha mo. Eh, ang tagal ko nag-work na, tagalan na ako noon eh, almost 3 years na ako nag-work noon. Siya, 11 years, 12 years, di ba? So, ginawa ko yung business hanggang kahit na negative, mga nasa paligid ko, kahit parents ko negative, di ba? Pinag-nurse daw nila ako, dami ko naririnig sa mama ko, pero okay lang yun kasi hindi naman nila alam kung paano mag-work yung negosyo eh. Kaya ang goal ko noon is may mabago at mabawi ko yung puhunan ko at first hanggang sa may mabago pa unti-unti. So nag-training po tayo na nag-training. Noong una, ano lang eh, part-time. So bago pumasok sa work, mag-training muna sa office. So ayan po tayo, yung nakatokong na shorts. Di ba? That was 2015. Di ba? Siya mismo sa IM office, iba lang yung setup kasi na-renovate na ngayon eh. So, gaano ka-importante yung training? Yung mga negative sa paligid mo, pag naka-attend ng training, mapapositive. Ganyan lang ginawa ni Mentor Ika kay Mentor Dennis. No? Niyaya niya lang sa training room, mag-training. Ayaw talaga. Hanggang sa napilit sumama. Yung 100% negativity ni Mentor Dennis, naging 90% negativity. Umutan ulit ng training, kinabukasan, naging 60% negativity. Pangatlong training, si Press AM yung speaker. Paglabas hindi na negative. Positive na. Hanggang sa ayun na. After 3 months, nag full time na po tayo.
sa negosyo. That time man, yung sa previous company. Hanggang sa, nung nag-IAM, parehas na kaming baliw. No? Parehas na baliw sa negosyo. So ano bang pinangahawakan natin nung nag-start tayo? Ito, faith lang talaga. We're very excited na pag may nangyayaring successful event sa ibang mentors, achievements, nagiging masaya din tayo, nagiging excited din tayo. Lalo na kung, kaya kay Mentor Ikay, kay Mentor Peach, di ba, kay Mentor JZ Sol, sa kay Mentor Tin, Mentor Patsy, na kaparehas nating nurse, tapos nagbabago talaga yung buhay, nagkaka-check-in, nagkaka-kotse, hanggang sa marami na bagong sa lifestyle nila. So, faith lang yung meron tayo noon. Wala pa tayong income, wala pa tayong leaders, kukumit pa tayo, di ba? Pero, ang ibig sabihin pala ng faith is yung excited ka na mangyari din sa'yo, yung nangyari sa ibang tao. No, sabi nga dyan, no, now faith is the assurance of the things hoped for and the convictions of things not seen. So, dahil naniniwala ka na ikaw na yung next, kahit wala pa sa'yo, kahit hindi mo pa hawak yung cheque mo na 100,000, kahit hindi mo pa hawak yung susi ng first car mo, faith na yung meron ka. Kasi, ina-assure mo na yung mangyayari sa'yo kahit wala pa. No? Ganun pala siya ka-importante. Yun talaga yung faith. Okay? So, attitude and mindset, always positive lang talaga tayo. Masayahin po tayong tao, pero syempre iyakin din tayo. Nalulungkot ba kami? Yes, nalulungkot tayo, di ba? Pero we choose to see the good side in every situation na nangyayari sa atin. Okay? So yung mindset, very important siya. Kasi nakadepende yung mararamdaman mo at saka action mo kung ano yung nasa isip mo. Agree ba? Di ba kunwari, may nangyari sa hindi maganda hanggang sa kinain ka na nung situation na yun na hindi maganda, ano mararamdaman mo? Maganda ba o hindi? Siyempre, konektado siya. Hanggang sa yung magiging action mo sa mga ginagawa mo araw-araw towards your business, towards your daily habit, to follow siya sa nararamdaman mo at iniisip mo. And syempre, faith. Tapos, laging may goals lang noon. No? Sabi sa goals namin noon, mag-invite ka. Hindi pa namin alam kung paano eh. Basta mag-invite ka, dapat meron kang 2 per day. Yes, mentor lang kami. Sige po, magkapatok po kami. No, kailangan ma-TF mo ko. O sige po, TF ko siya. TF ko kay Men. So, pag darating sila mentor nun, Men, CR ka muna. Kasi TTF pa kita eh. Pero ba tayo nun? Tapos action. I-apply dapat, di ba? Kasi syempre kung goal ka lang ng goal, pas walang action, eh, goal setter lang tayo nun. Hindi goal getter. Doon din kami nag-start. Mag-invite, mag-tee up, makinig ng maraming talks, kalimentor. Kasi before naman, wala pang mga YouTube eh, na ina-upload. Tapos wala pang mga online training eh. Talagang kasama ka physical. Mag-shadow ka talaga. Ano may tawag na shadowing. Talagang aanino ka kay mentor para malaman mo lahat kung paano siya mag-talk, paano siya mag-closing. Di ba? Kung yung training sa office, talagang pupunta ka. Di ba? We're so blessed na may online training ngayon, may live. Kaya wag natin i-take for granted. Di ba? And syempre, results. Very important na maglabas ka ng resulta. Remember, para tayo na pa-inquire ulit, hindi ako finalo up ni Mentor E, kaya ang nag-follow up sa akin, mga resulta niya o mga pinopost niya sa Facebook. That's how important result is. Di ba? Kaya sabi nga ni Mentor Pitch, kung kaya mo maglabas ng resulta less than 1 year na nag-start ka sa negosyo, mas maganda. Kasi hindi lang naman para sa'yo yan eh. Ikaw magbe-benefit niyan, ikaw magdadrive, di ba kung kotse man yan, ikaw ang sasakay, family mo. Pero very important na nakita ng tao na may nangyari sa'yo agad. Di ba, sa negosyo mo. And yun yung nangyari. Naglabas kami ng first car namin doing IM Worldwide 5 months. Nilabas namin to August of 2017 eh. Tapos, nag-launch tayo March of 2017. So, 5 months of doing IM Worldwide. No, thank you Lord, nilabas yung ating Hyundai Accent. Tapos may naglabas noon after, si Mentor Carl. Seaman by profession, di ba? Hindi namin kakilala. Alam niya, mentors, sa paggawa namin ng negosyo for 7 years sa I Am Worldwide, o kung isasama mo pati yung previous company, 10 years na. Mag-10 years na 2025. Talagang wag mong isipin na mas marami yung hindi nagjo-join sa'yo na kakilala mo. Ganun talaga. Mas marami talagang hindi mag-join sa'yo na kakilala mo sa una. Mas maraming hindi mo kakilala
At hindi mo at magugulat ka na lang na yung mga hindi mo kakilala, yun pa yung mas nagiging talagang nag-excel o talagang tatagal sa'yo sa business. May mga kakilala ka naman na tagal sa'yo. Don't get me wrong. Okay, katulad ko, si Mentor Ikay, di ba, si Mentor Pat, kilala nila ako. Ginagawa ko na ng matagal yung business. Pero may mga tao ka rin hindi kakilala na talagang gagawin ng business nila na for good na. Ito, hindi ko na makalala sila Mentor Carl, si Mentor Vibes and Mentor Jeremiah. Sa online lang din namin nakuha yan. Nagpo-post lang kami sa mga groups. And ito no, dahil nakita ko yung picture nila Mentor Jeremiah and Vibes, diba sobrang, diba kaka-event lang nila, tapos nakamastang na rin sila, tapos ruby na sila. Alam mo yun, sobrang saya sa puso na grabe itong hindi namin makakilala dati. Sobrang dami nilang achievements na nakukuha ngayon, incentives na nakukuha ngayon, 200K free, pero hindi namin kakilala. 'Di ba? Sobrang sarap sa puso nun. And hindi lang tayo, ang nangyari nun is, nasurround siya sa maraming mentors. Ito, share ko lang po sa inyo mentors sa mga nagbi-build po ng leaders dito. Bakit daw sila tumagal? Mentor Carl, Mentor Vabes, Mentor Eric, Mentor Jamel, Mentor Steffi, Mentor MC Rachel. Bakit sila tumagal sa business? Hindi dahil ang galing namin mag-build. Hindi. Pero syempre binigyan namin sila ng oras. One of the quality na nakita ko talaga or factor na talaga na-realize ko is na-expose sila sa iba't ibang mentors. Na laging sinasabi nila Mentor Ikay and nila Mentor Pitch, pag may leader ka, wag mong suluhin na sa'yo lang, ikaw lang yung kilala. Dapat ipakilala mo sa iba't ibang mentors. Ipakilala mo sa top mentor. Siyempre, kilala ka niya. Ikaw yung top mentor niya. Pakilala mo sa next top mentor, sa ibang crossline. Kasi, darating yung time magkasawa sa yan eh. Pag nagsawa sa yan at wala silang ibang kilala, may pumunta sa office yan, may mamiso, ganyan. Kaya pala, yung ibang mentors, pag may bago, ang activity lagi is mamiso ka. Sa messenger, kahit nga messenger lang, mamiso ka eh. Mamiso ka kung paano lagi naman yung business. Di ba? Umatan ka ng events. Kasi ganun lang din sila nag-start noon. Lagi silang na-expose sa iba't ibang mentors, sa iba't ibang cross lines. Hanggang sa na-inspire sila sa iba't ibang mentors. Kaya sila ang tagal na ngayon. Kahit na may mga challenges din sila. Okay? And ito pa, gawin mo yung business kung kailan ka nagkakaroon ng challenges. Okay? Kunwari may challenges ka ngayon sa family, sa financial, sa relationship, ganyan, o kahit saan pa yan, basta kung ano ito ng challenges, mas lalo mong gawin yung business. Bakit po? Kasi si Mentor Jeremiah, ano lang po, konting info lang, nakuha namin si Mentor Jeremiah habang nagkasagot kami ng inquiries sa ospital. Kasi naka-confine yung lola ko noon, kaka-opera lang, na basag yung hip niya. Pero ako, sagot na rin ako ng sagot ng inquiries. Kasi post ako ng post sa groups ng video ko, na nag-click ako ng Just For You. Kahit na nasa ospital, sumasagot pa rin ng inquiries. Kaya nung minute ko si Mentor Jeremiah sa office, ako lang mag-isa, tapos balik ako sa ospital ulit. Ano po ibig sabihin nun? Kahit na may mga pinagdadaanan ka ng challenges, sabi nga ni Prasem, if it's not life or death, gawin mo pa rin yung business. Di ba? Nakakapag-alaga naman kami kay Lola, pero kaya ko pa rin naman magsagot ng inquiries eh. Kaya pa rin namin magsagot ng inquiries eh. So, sagot pa rin kami ng sagot. O, di ba? Hanggang sa na-meet namin sa office, nag-oats, tapos, yun na, tuloy-tuloy silang ginagawa yung business. Hindi agad-agad. Pag may mga leaders kayo, mentors, hindi agad-agad na magaling sila. Talagang magbigay ka ng time, effort, papakilala mo sa iba't ibang mentors hanggang sa tsatsagain mo. Minsan may time pa na maglalaylo sila. Pero ganun talaga eh. Yun yung process nila at process mo din as a leader kung paano mo siya tutulungan at i-guide. No? Yan. So, ayan no, ngayon no, sobrang to God be the glory kasi hindi na lang tayo yung master achiever. Oh, overdue na nga eh. Sabi nga ni Mentor Ika. Overdue na. Meron na si Mentor Phoebes, sila Mentor Carl. Ito po under ng team. To God be the glory. Diba, iba-ibang background. Si Mentor MC. Si Mentor MC, direct ni Mentor Carl. Hindi namin siya direct. Pero tingnan mo, expose siya sa iba't ibang mentor sila ni Mentor Rachel. Si Mentor Dan din, direct siya ni Mentor MC. Pero exposed din siya sa iba't ibang mentors. Mentor Eric, direct namin siya.
Sa page lang, sa mga groups lang siya nakuha din. Si Mentor Jigs, kakilala na Mentor Dennis. Sila Mentor Juliet, direct nila Mentor Vabes. Nakita niya po talagang gumagapang na sa ilalim yung pagiging unti-unti na nakaka-achieve din. Mentor Jang, our top yep, di ba, trainer sa office. Mentor Karen, tapos sila Mentor Jennifer. Hanggang sa may dalawa na tayong IBC din, di ba? Sobrang thank you, Lord. Pero syempre, hindi naman nag-start yun ng ganun kabilis. Ang tagal din. Sabi nga ni Mentor Ike, kami yung pinakamatagal na, Ang tagal naming apat lang. Ang tagal niya ng apat. Kailan makidadami? Pero ganun talaga eh. Pero ano ako for me, ako doon, hindi ako nasaktan talaga. Kumbaga parang sabi ko, di ba, may madadami din kami. Mas parang kami, lalo nga ako na-excite and na-challenge na darating yung time talaga, mains, nadami din kami. Di ba, kasi magkakaroon, mawawala, people will come and go. Pero ang importante, ikaw mismo hindi ka titigil. Hindi ka titigil. Hindi ko alam no kasi si Mentor Ike lang makakapagsabi rito kasi siya na nakakapag-guide sa amin. Pero sa paggawa ko ng negosyo, parang feeling ko ngayon lang talaga ako parang na konting laylo dahil di ba nabuntis ng anak. Pero hangga't kaya kong gawin yung business, ginagawa ko pa rin siya. Hindi lang talaga tayo makapag-personal mga ganitong panahon, di ba? Binibigay lang konti yung time maybe. Pero bago nung buntis ako nun, first 4 months, nagsursugon pa. Di ba? Hanggat kaya mo pa, nagsursugon, tapos yun, mga biyahe-biyahe. Pero nung di na kaya, online. O di ba, maliit lang yung check-in nun, 3,700. Tapos naging 113 hanggang sa nagtuloy-tuloy na siya. Pero bakit ba natin siya ginagawa until now? Kasi bukod sa naintindihan yung ESBI, di ba? Naintindihan mo yung ESBI. Mas na-gets din natin na ginagawa mo ito hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa family mo. Di ba? Nung una kasi, to tell you honestly, kaya ako nag-start kasi ayoko lang mag-work ng matagal. Ayoko mag-work hanggang 60 years old ako. Gusto ko na ng sariling oras. Kaya ako nag-inquire nun kay Mentor Ike. Kasi nakita ko si Mentor Ike, walang boss, kape-kape lang. Ganyan, di ba? Sila Mentor Pat, di ba? Pero ngayon, gusto ko ganun din, wala akong boss. Ayoko mag-work hanggang 60. Tapos, nung nagta-training na ako, doon ko na intindihan ng mas malalim na pag ako pala naging successful, pag ako pala meron, mas makakapagbigay ako sa family ko, mas makakapagbigay ako sa nanay ko, sa lola ko that time, kasi buhay pa si lola, wala kaming car nun eh. Pero, nung nakuha ko yung first car natin, di ba nakuha namin ni Mentor Dennis, sobrang sarap sa feeling na nakita yung picture na yun sa ilalim mo, di ba yan no? Binubuksan siya ng guard, 'di ba? Sa meeting niya, ma-score meeting siya. So, hindi na siya nag-commute. Before nagka-taxi-taxi lang, hirap ka pa kumuha ng taxi, mainit, maulan, 'di ba? Pero ang sarap sa feeling na buti pala, binilasan natin magkaroon ng resulta kasi naabutan niya yung first car natin. Paano kung binagal-bagalan pa namin maglabas ng resulta? Baka hindi naabutan ni Lola, 'di ba? Yung resulta natin. So, sobrang sarap sa feeling nun. Ngayon, wala na sila, nasa heaven na siya. Pero andyan pa rin naman yung parents natin. Yung parents si Senator Dennis, parents ko, nandyan pa, di ba? So, mas kailangan mo siyang ihato kasi mga senior na sila eh. Dapat tayo naman yung nagbibigay sa kanila. Di ba? Kung ikaw, feeling mo bata ka pa, marami ka pang oras, life, di mo masabi yung buhay, di ba? Kung senior na sila or kahit nga bata pa, minsan may anak ka. Di ba? May apo ka. Ay, may apo na, wala pa pala apo. Kunyari may anak ka, may kapatid ka. Tapos di ba, magulang mo, hindi mo masabi kahit matanda or bata kung anong pwedeng mangyari sa life. Di ba? So, kung nakapagod ka, ang tagal-tagal ko na means, paulit-ulit yung nangyayari, may ganitong challenges ako sa finances, may ganitong challenges sa team, may ganitong challenges ako sa kung saan-saan. Isipin mo lang lagi to. Galatians 6:9. Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap and harvest if we do not give up. Yung faith kanina, isa yan sa pinangahawakan talaga namin ni Mentor Dennis. Hanggang pati to, yung Galatians 6:9. Na huwag kang mapagod gumawa ng tama sa negosyo mo. Kasi darating at darating yung time na nakikita ni Lord lahat ng sacrifices mo.
lahat ng paghihirap mo, pag-iyak mo sa business, lahat ng binibigay mong effort sa leaders mo, lahat ng time na binibigay mo, kung nawawala man sila o nag-stop man sila, okay lang yan, ipag-pray mo lang. So, gawin mo lang lagi yung business. Ang importante, ikaw yung hindi mawawala. Okay, wag kang mawala. Kahit hindi mo man kaya maging present sa kanila, make sure na present ka sa mga, available ka pa rin sa mga online talks, sa mga business meetings. Dapat lagi kang present, lagi lang kita. Nag-posting ka pa rin sa social media, may My Day ka pa din. Dapat hindi mawawala yung mga ganong bagay. Huwag kang titigil mag-posting at mag-My Day. O kasi yan lang din yung ginawa ko for 9 months. Wala, hindi pwedeng walang laman yung My Day ko. Hindi pwede, guilty ako na nag-less ako mag-post sa timeline ng mga real-time pictures ko. Dalawa lang ako sa mga actual events. Pero dapat na posting pa rin ako sa timeline at My Day ko. At hanggat kaya ko, pwede ako mag-sharing sa online pwede ako mag-zoom Nagsasabi pa rin ako sa mga leaders na pwede ako, invite niyo lang ako pwede pa rin ako mag-closing pwede ako mag-talk, ganyan. Pero nung manas-manas ako nung talagang hindi ko kaya lang. Sobrang manas na nung mga anak na. Ayan, mga mentorings, yan. So, ang investment mo sa negosyo mo kasi time and effort eh. Hindi mo kailangan ng malaking pera, di ba? Pag sa IAM, hindi mo kailangan ng malaking millions. Ang pinaka-investment mo in doing your IAM worldwide business is your time and effort for your leaders, for your team. Okay, kaya nga ikaw kung may mentor ka na binibigyan ka lagi ng oras, be grateful in talagang i-ano mo siya, sulitin mo yung oras nila. Kasi imbis na ibigay nila sa parents nila, sa family nila, binibigay nila sa atin. Kaya pag may ganun, make sure na i-treasure mo siya and make sure na lahat ng sabihin sa'yo ni mentor, siya apply mo. Kasi para sa'yo naman yun. Para pag naging successful ka, sobrang magiging happy si mentor para sa'yo. Hindi na sayang yung binigay niyang time and effort. Kasi lahat ng sinasabi niya, ina-apply mo. At once you become successful, sobrang sarap sa mentor nun. Okay, huwag mo siyang, ay, lagi, one call away lang naman si mentor. Anytime pwede naman siya. Okay lang yan, ganyan. Hindi mo na pinapakagyan. So, mentoring. So, yan ang mga one-on-one siya namin dati. Ayun yung mga pictures nung hindi pa. Talaga nag-focus group kami before noon. Ito focus group yan, no? Yan yung mga taong fina-focus group namin before. And kung titignan mo, yung mga yan, may mga, kung ba may resulta na. Di ba? Ito yung sila mentor waves dati, sila mentor James. So talagang, ano siya, process siya. Hindi sila agad-agad na superstar. Talaga. Na, nag-take sila ng process, nag-take ka rin ng process kung paano mo sila tutulungan, i-guide sa negosyo. Diba? Ito yung ginagawa natin sa negosyo. IM5 daily. No, yan talaga yung wala talagang sekreto sa paggawa ng business kung bakit mas successful sila sa atin, kung bakit ang daming bago ngayon na nagiging successful sa business. 'Di ba yung mga mga di mo kakilala no, naka-supercar na ngayon. Yung mga naming no, tapos, pumapasok sa top. Pero bakit hindi mo kilala bago? Kasi wala namang sikreto. Ginagawa lang nila yung negosyo araw-araw. IM5, nagtutok, nagko-closing, nag-follow up, nag-prospect, di ba? Ayan, serve team. So, kailangan mag-serve ka sa team mo, sa leaders mo. Sabi nga ng isang mentor noon before, no, huwag mo isipin agad yung pera. Isipin mo muna kung paano mo sila mga tulungan. Noong una, hindi ko siya magets. Oo. Sabi ko kasi, kaya nga ako nag-business para kumita ng pera. Ba't hindi ko bakit hindi ko iisipin muna yung income ko? Yun kaya nga ako nag-business eh. Noong una gawin yung mindset ko, nung mga less than 6 months pa ako sa business. Kaya ako tinatanong kanina, kung sino ba mga less than 6 months dito. Kasi baka ganoon din yung naiisip mo pag narinig mo yon. Pero, habang tumatagal, na-realize ko na kapag nag-serve pala ako sa leaders, kapag nag-serve pala ako sa team, may mga talk sila, nagpa-oo ako, inassist ko sila sa talk, nag-inassist ko sila sa closing, may mga padala sila sa ganitong bansa, ganitong probinsya, inassess mo sila. Pag sila kumita, na-inspire, na-motivate lalo gawin yung business, magkakagrupo ka na, magkaka-leaders ka na.
Hanggang sa di mo na napapansin, dumadami na yung leaders mo paunti-unti, nagkakaroon ka na paunti-unti ng passive income, nagkakaroon ka na ng team international, nagkakaroon ka na ng car achiever na leaders kasi nag-serve ka sa kanila. Okay, so maging mabait ka always. Always understand them. Okay, so may times na hindi ka nila maiintindihan, magkakaroon kayo ng conflict, magkakaroon kayo ng konting tampuhan, pero okay lang yun. Normal yun. Mas maging mabait ka. Intindihin mo sila sa business. Huwag mong patulan. Diba? Sabi niya, it's either you will win the conversation or you will lose the person. Diba? So, huwag mo na silang, okay lang, sige, pakinggan mo lang sila, intindihin mo lang sila, huwag mo lang silang patulan, huwag mo awayin. And mentoring, very important, no? Yung habit mo sa team mo. Dapat meron ka din itong ginagawa ni Mentor Ike sa Rising Eagles. Di ba, meron din tayo sa Eagles nito every Saturday. Monday to Friday, may mga trainings. So, gawin mo rin yun. Sa amin naman is may PISA daily every 1 p.m. Hanggang sa ano na, adapt na ng mga sub-team. Kanya, sila mismo may mga team day na din. Mentor one leader a day. So ito, parang kahit di sobrang formal na training or mentoring, parang make sure mo lang na may nakakausap ka na isang leader per day. Kamustahin mo, kamusta siya sa buhay niya, hanggang sa negosyo niya, kamusta siya sa IM business niya, saan ba siya nahihirapan. Tapos, make sure mo lang na maramdaman nila na nandyan ka para tulungan sila sa negosyo nila. Okay? So, training. Hindi porket na ang tagal-tagal na nilang wala, ang tagal na lang walang production, hindi mo na sila kakamustahin. Kasi naalala ko nun sila Mentor Eric tsaka si Mentor Sheng yung mag-partner, no? Sila Mentor Eric and Mentor Sheng. Estudyante sila before, hanggang sa nag-graduate na si Mentor Eric, si Mentor Sheng, estudyante pa rin. Pero kinakamusta pa rin namin sila every now and then. Kahit once a month, twice a month, thrice a month, kinakamusta pa rin natin sila. Kamusta ka? Kamusta yung work mo? O yung mga project ni Sheng, kamusta? Ganyan hanggang sa nag-abroad si Sheng, umuwi na si Sheng. Si Eric nag full-time na. Hanggang sa na si Mentor Eric mismo nagsabi na gusto ko po mag full-time. Dahil lang na nakita niya yung mga nangyayari sa negosyo. Tapos, syempre, siguro na feel niya na, ay, andyan naman sila Mentor para ano, para makasama sa kondo, ganyan. Nung time na nakasama pa namin sila sa unit. Ngayon may sariling unit na rin. May kasama na rin si Mentor Eric sa unit niya. Di ba? Sa training. Yan. So, mag-training lagi. Very important na makapag-training. Kung di mo kaya pumunta sa office, kinig ka sa live training natin, 'di ba? So, every 7 p.m. Kung di mo pa rin maabutan ng 7 p.m., nood ka ng replay. 'Di ba? Kasi nakasave naman siya. And syempre, always yes mentor. No? Always yes mentor tayo. Kasi wala naman ipapagawa si mentor na hindi makakatulong sa'yo or hindi makakabuti sa'yo. Kung di mo siya maintindihan kung bakit pinapagawa sa'yo ni mentor yun, gawin mo muna. Tapos, tanongin mo, Mens, para saan ba to? Pero gawin mo muna. Okay? Mo question na agad si mentor. Di ba kung pinag-i-invite ka niya, pinag-host ka niya, pinag-tee up ka niya, kahit ano pa yan, maniwala kang kaya pinapagawa sa'yo ni mentor yan. Kasi may purpose. Naniniwala siya sa'yo na kaya mo. At ano ka na, ready ka na. Okay? Kung pinupush ka na maglabas ng resulta, go. Pero 'di ba kasi may mga sabihin naman yan eh kung ano yung magandang gagawin mo eh sa resulta na yun or kung ano yung pinapagawa niya sa'yo. Always yes, mentor. Hanggang sa, ayun na, nakaka-achieve na po tayo. No? Thank you, Lord. Talagang ano yun eh. Kasi sobrang grateful ko kay Lord ngayon sa mga nangyayari, sa leaders. Pero kung iisipin ko, paano ba nag-start yun? Paano ba tayo nag-start na ganun? Na dumami sila, na nag-active sila? Talagang ano, yun, yung guidance talaga. Tapos in-expose mo sila sa iba't ibang mentors. Na habang may mga leaders ka na nag-training, kasama yung mag-training sa office, hindi ka pa rin humihinto mag-IM5. Na ikaw mismo, hindi ka pumapayag na wala kang production. Ikaw mismo, nag-goals ka pa rin na mag-hit ng incentive, mag-just for you, mag-give me 5, maglabas ng resulta. Iba lagi. Ayan, so ngayon, nakahit na ng mga incentive, travel, nakakapasok po tayo sa top earners.
Ayan, hanggang sa nakita yung mga multiple just for use, give me five. Hindi na lang updated yan eh. Kasi ano tayo ngayon eh, two times Jade na rin. Hindi pa nakasama dyan. Mag three times na rin, no? Thank you, Lord. Yan, so, ayan, Sapphire. Sobrang overdue na yan. Wag putularan. Yan po, mag-Sapphire ka. Huwag mong tagalan sa Sapphire. Yun po ang ibig ko sabihin. Okay? Mag-Sapphire ka, mag-rank up ka ha. Ang ibig ko sabihin, huwag tularan, huwag kang tatambay sa Sapphire. Oo, kasi inamag na sa Oo, kailangan na tayong makagraduate dyan. Thank you, Lord. It is finished. Mag-ano tayo, mag-rank up na po tayo. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ayan. So, na-hit po yung 1M, 2M, 3M hanggang sa ngayon po 10M. Mentor Ika, ay, konti na lang. 11M na po tayo. Oo. Mga ano na lang. To be exact, mga 300 plus na lang. Oo, pero syempre nakakahiya. Sige nga yung rank up. Pero thank you Lord, di ba 11M? Ganun kaganda yung negosyo. No? Si Mentor EK, mag-30M na, malapit na malapit na. Grabe. Yun po yung, kaya po kahit anong mangyari sa amin, never talaga kaming mag-option B. Walang option 2, walang option B, walang option C, walang option 3. I am worldwide lang. Ganun po siya kaganda. Kasi alam nyo, mentors, noong nag-pandemic, ito konting ano lang sabi ko nga para tayo nagkakwentuhan, di ba? Ano lang po, noong nag-pandemic 2020, di ba? Ang daming nawala ng trabaho, ng income, ganyan. Siyempre, boom na boom si IM noon talaga. Nag-IM, talaga mas nakilala si IM Worldwide noon, mas maraming kumita. Pero may ibang mentors din na nag-stop, naglaylo din na parang siguro nahirapan ng, syempre nahirapan, lahat naman tayo nahihirapan eh. May mga ginawang iba't ibang racket, iba-ibang sideline, pero tayo tuloy-tuloy pa rin. Tuloy-tuloy pa rin sa paggawa ng business. Yun, hanggang sa, inisip ko, siguro ito rin yung ito rin yung reaping stage natin na dahil wala ka namang IM Worldwide lang yung ginagawa mo, every now and then, kahit nag-pandemic, todo ka pa rin kay IM, ito yung balik sa'yo ni IM. Di ba sabi nga nila Per sa kanila VP, kung ano yung binibigay mong effort kay IM, babalik niya yan sa'yo, sobra pa. Kasi nakikita naman ni Lord yan kung paano mo binibigyan ng effort eh. So sabi ko, siguro ito yun. Siguro ito na rin siya na dahil wala naman kaming ibang ginagawa, talagang todo lang kami sa IM kahit nag-pandemic noon hanggang sa kahit ano nangyari, kahit may mga ospital, kahit may mag-away, kahit magkaganon ito, kahit anong challenge. Alam na Mentor Ika yan. Kahit ano. Basta hataw lang kay IM talaga. Yan, yan. So hanggang sa consistency. Yun yung consistency. Mm-mm. Perseverance and habit. 'Di ba? Consistency beats talent. Sabi nga. 'Di ba? Kahit sobrang galing mo, pero hindi ka naman consistent, wala. Ano din siya, mamamatay yung fire. Mawawala yung ano natin, ah, momentum. Mawawala yung momentum mo kung titigil ka at parang kung ikaw mismo mawawala yung motivation mo within yourself. Kasi maraming pwedeng mag-motivate sa atin eh. Yun pa yung isa sa na-realize ko, no? Your mentor can motivate you, our BODs can motivate us, yung mga achievements ng mga mentors, mamomotivate tayo. Pero ang unang-unang kailangan mag-motivate sa'yo is yung sarili natin. Kasi kahit anong ganda ng motivation na nakasurround sa atin, if there is enemy within us, the enemy outside, masarap tayong mga harm ng enemy. Ano ba yun? Ibig sabihin, if there's no enemy within you, the enemy outside cannot do harm unto you. Ibig sabihin, kahit maraming enemy sa paligid mo, pero sa sarili mo, motivated ka, walang enemy sa mind mo, sa heart mo, kahit ano pa yung enemy sa surroundings mo, hindi siya makakado ng harm sa'yo. Ibig sabihin naman, kabaliktaran naman, kahit gaano pa kadami yung mentorings at motivation sa paligid mo, pero may enemy sa heart and sa mind mo, hindi makakatulong yung mga mentorings na yun sa'yo. Gets ba, mentors? Kaya ganun ka-importante yung mindset natin and feelings of being positive always.
And syempre, of being grateful always. Yun ang sagot eh. Yun ang sagot sa lahat ng nararamdaman mong hindi maganda. Of being grateful all the time. Kahit na ano yung binabato sa'yo or mga na-experience mo, mga challenges, mga hardship, always be grateful. No, sabi ni Mentor Lai, agree. Diba? Hanggang sa top movers po tayo nung ay 6th anniversary, tapos ngayong 7th anniversary, no? Thank you, Lord. Hindi ko na nailagay sa PowerPoint yung billboard. Di ba? Thank you, Lord. Kasama natin si Mentor Ikay sa billboard. May na-billboard na dyan sila Mentor Juliet and Mentor Victor. Siyempre, very proud tayo. Yung Diamonds. Di ba? Nakasama ni Mentor Ikay si Mentor Juliet and Mentor Victor. Nung na-billboard sila nun, sobrang sarap sa feeling, di ba? Kasi si Mentor Juliet at si Mentor Victor nasa billboard sila, ganyan. We are next. I am next. Oh, excited ka na ikaw na yung susunod. Ano yun? Faith. Of the things not seen. Hindi pa po, hindi mo pa nahawakan, hindi wala ka pa sa billboard, pero excited ka. You have your faith na ikaw na yung next. Ay na, nangyari na nga. Tayo na nga yung nasa billboard ngayon. Wala pa akong picture pala dun, no? Di ba ako makalabas? Hindi alam. Sana bago matapos. Makapag-selfie to. Pero di ba, nasa billboard na. Tayo na yung next. Ikaw na yung next. Kaya pag may sinasabi si mentor sa'yo, type, I am next. Dapat talagang I am next na masaya ka with your mind and with your heart. Kasi kung nag-I am next ka lang doon na para makapag-type lang pero hindi mo naman ninaramdam at di mo naman iniisip lagi at di ka rin nag-action, matagalan siya makuha. Pero kung lahat yan konektado, heart, mind, action mo, makukuha mo talaga siya. Promise. I am diamond. I am diamond. Kaya i-declare mo na lagi, no? I am diamond. Yan. So ito, no, pandemic income, 342, no? Hanggang sa, ito po, as of the moment, ito yung pinakamalaking income namin ni Mentor Danes. No, 747. Oh, 5 weeks to. 5 weeks. 747. Grabe. Ibig sabihin nito, mentors, na-unlock na natin yung potential na yan. Yung 747,000 income in 5 weeks, hindi mo na siya potential. Kasi na-achieve mo na eh. Di ba sabi nga nila pre sa EM yan? Pag may na-achieve kang isang bagay na first time, ibig sabihin hindi mo na potential yun. So ibig sabihin, papunta na rin tayo dun sa na sa papunta na rin tayo sa 1M na na-experience ngayon ni Mentor Ikay. 1M, more than 1M per month. Kasi 700 o konti na lang oh. Konti na lang, umiiyak na yung ano ko. Wait lang po. Yeah, breastfeeding kasi siya. Yeah, so, konti na lang. So, ikaw na yung next. Yan, okay? So, always be humble and grateful. Alam niyo, mentors, kay I am, hindi na question kung magiging successful ka, kikita ka, or magkakakotse ka. Yes, ma-achieve mo yun. Pero dapat, always remind yourself na kahit anong mangyari, always humble ka pa din and grateful ka pa din sa mga taong nakapaligid sa'yo, sa mga nangyayari sa'yo, no? Kasi mabilis din mawawala sa'yo pag ano, pag hindi ka na makapasok sa pinto. Kasi ang laki ng, kasi ang laki ng ulo. Hindi na ako makapasok. Kasi ang laki ng ulo. Syempre, hindi namin magagawa yun kung wala tong mga taong to. No? Ang Falcon score. Mana rin kay Apikay. Kung gano'n rin marami yung core ni Apikay, gano'n din tayo. Ayan, so, yan, no. Oh, syempre, yan yung core natin, no? So, very grateful sa mga tao ngayon. Yung iba dyan, hindi pa car achiever, pero magiging car achiever na rin. Yung iba dyan, car achievers na, mga sports car na, di ba? Baka mali mo, may malagdag pang sports car dyan. Di ba? And syempre, Matthew 19:26. With man, this is impossible. But with God, all things are possible. Di ba? So, lahat posible. Basta si Lord yung inuuna mo, kay Lord galing lahat ng blessing, siya i-glorify mo kasi nangyari sa buhay mo yung mga akala nila imposible. Pero with God, nothing is impossible. All things are possible.
Okay, syempre life-changing. Sobrang life-changing ni I am, di ba? Ayan. So, yung parents namin, ganyan. And it's all worth it. Thank you, Lord. No, di ba? Ayan. Na-experience ng mga parents natin si Alpha. Next time, dalawa na lang yung makakasakay. Thank you, Lord. I-claim na natin yan. Oh, maniwala ka lang na mangyayari yun. Okay, so, and syempre, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Okay, so kahit ano pa yung na-achieve mo, always remember na hindi kay ikaw yung magaling. Ginawa kang instrument ni Lord para mapakita sa tao yung opportunity na to at para mapakita sa tao na naging posible sa buhay mo, magiging posible sa buhay nila. Kasi yun ang din iniisip ko nun eh. Naging posible sa buhay ni Mentor Ikay eh. Nagka-Fortuner siya. Naalala nyo? Doon lang ako nag-start. Ay, naka-Fortuner na si Ikay. Si Mentor Ikay. Kasi dati, hindi pa mentor tawag ko ha. Huwag gagayahin nyo na. Kasi magkaklase kami nung college. Ay, naka-Fortuner na si Mentor Ikay. Paano? Paano yun? Paano nga yan? So, yun. Okay. Yun. So, yun lang po. I am Mentor Stephanie Tay, local dito, and I am worldwide. I hope may Yun, nakuha po. galing kay Mentor Michael. So ito po. Mens, kailan nyo na-realize na need na maglabas ng sports car? Anong current status ng team noong ganon mga time? At gaano kahalaga ang paglalabas ng resulta? At ano ang pinakamalaking impact nito sa team? Thanks, Mens. We miss you. Congrats and God bless. Oh, I miss you too. We miss you so much. I miss you so much, mentors. Mentor Ikay and Mentor Mau. Yan. So, Mentor Alma, lahat po. Miss ko lahat. Eh, na-S na yun. Ibinensyo na lahat eh. Alam mo, kailan namin na-feel na kailangan maglabas na ng sports car? Nung sinabi ni Mentor Ikay na maglabas ka na ng sports car. Oo, nung sinabi ni Mentor na mag-sports car na kayo. Siyempre, nung sinabi niya yun, doon na kami nagkaroon ng idea. Ay, mag-sports car na daw. Di ba sabi nga, yes, mentor. Nung sinabi ni Mentor AK na maglabas na ng sports car, ay, maglalabas na raw. Hanggang sa, nung sinabi niya yun, nagkaroon na ng burning desire. Kasi binigyan ka na ng idea ni Mentor eh. Ibig sabihin, nakikita na niya na kaya niya na. Kasi sabi niya, maglabas ka na daw. Tapos, hanggang sa, dahil nga, in-impact niya na sa amin yung idea na maglabas ka na ng resulta, doon na kami parang napaisip na, oo nga no, ang tagal na nung coaching natin, 4 years na. 4 years na yung accent, hindi na siya nakaka-inspire, ang tagal na. Oo, kami mismo parang, nung nagkaroon kami ng ganong idea na maglabas na ng sports card, oo nga, kailangan, hindi na siya nai-inspire, hindi na nai-inspire yung team natin, hindi na nakaka-inspire sa grupo, hindi na nakaka-inspire sa ibang, syempre kung may magjo-join, ganyan. Although, syempre pag may nag-join naman, since sa labas, hindi naman, I mean, may impact kung may kotse ka. Pero syempre, iba pag nakita na, ay, nakakuha mong magkaroon ng sports car dahil sa business. So yun, doon kami naglabas ng sports car, nung sinabi ni Mentor. Tapos kami mismo, napagod na, or nagsawa na kami mismo dun sa resulta na meron kami para sa grupo. Anong current status ng team noon? Nung time na yun, kakalipat lang namin sa GGS noon. May mga leaders kami noon, pero hindi pa ganun kalakas yung international namin. Kumbaga, sakto lang. Kumbaga, hindi pa kami kumikita ng 6 digits nung time na binabinigyan kami ng idea nun. Pero nag-80K na, 70K, 80K, minsan 100K. Pero hindi consistent. Hindi consistent yung 100K namin nun. Hanggang sa nag-start kami mag-ipon. Ayun. Doon kami, nung nag-start kami mag-ipon kay Mentor Ikay, hindi sa savings account namin na, nag-start kami mag-ipon kay Mentor Ikay, doon namin siya lalong na-attract. Kasi dapat nakaipon kami ng 500K down payment. So, nag-ipon kami kay Mentor Ikay hanggang sa, nung nag-start kami mag-ipon, dahil na-excite ka, di ba, na-excite ka eh. Doon sa nangyayari sa nakakita mo, ay, dumadami na yung ipon mo, bawal mong kunin yun. Di ba? Bawal mo siyang kunin, parang time deposit. So,
Na-excite ka, lumalakas yung grupo. Dahil nga excited ka, yung mind mo sa heart mo, nagkaroon kami ng international noon na malakas magpasok. Doon nakuha sa mentor Joseph B. Hanggang sa sunod-sunod yung Jade nila noon, ganyan. Hanggang sa 1 month, 2 months, 3 months, sunod-sunod kaming 6 digits na nakakaipon na kami. Hanggang sa nakaipon kami noon ng 500K. Tapos, yun. Kasi ano laging sinasabi ng mentors, no, hindi yung makukuha yung income mo na pang sports car hanggat hindi ka nag-sports car. Mali kasi yung mindset mentors na, ay, saka na ako mag-sports car pag pang may monthly na ako na pang sports car. Dapat ma-hit ko muna yung pang monthly ko na pang sports car para sure ako na ma-monthly ko siya babayaran. O, 3 months na. Thank you, Lord. Dahil sa yan, mentor. Di ba? Kasi mali yung ganun. Dapat hindi mo iintayin na ito yung income mo. Ay, ito yung sports car. Di ba? Ito, hindi kasi kaya dalawang kami. Hindi mo iintayin na tumaas yung income mo para mag-sports car ka. Kailangan mo mag-sports car para tumaas yung income mo. Yun, mismo. Kailangan mo mag-sports car para magkaroon ka ng income na pang sports car. Di ba? Kunwari yung sa amin. Yung potential namin kayo, di ba, na-unlock yung 747. Ibig sabihin, hanggang dun lang yung potential ni Alpha. Hanggang pang 740. Oh my God, may tarikay. Ibig sabihin, wag kami. Nagdalawang upuan na lang. Doon namin ma-unlock yung pang 1 million na income. Now within 5, oh my God, kinikilabutan ako mentally. Wisdom yun. Di ba? Kasi lang yung sinasabi ni Mentor Ika yun eh. Kinikilabutan ako. Sorry, men. Pero talaga ako. Ibig sabihin yung pang 747 namin na income kanina, hanggang doon lang yung potential ni Alpha the Mustang. May hit namin yung 1 million per month o 1 million in 5 weeks kung parang kanina pag nag-upgrade kami ng next results. Which is super car. O, di ba? Ako mismo parang doon ko siya na-realize ngayon, no, shucks. Hingi ako ng hingi ng 1M, 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 1M per month. Eh, ayaw ko naman I mean, hindi naman sa ayaw. Gusto ko na mag-supercar. Kailangan maglabas ng supercar. Yun. Mismo Mentor Mike. Depende sa income mo ang resulta mo. Okay, tapos ano yung result? Ano ang pinakamalaking impact of team? Yun. Nung naglabas kami ng sports car, na-inspire lahat, na-motivate, nag-fire, naglabas ng Mustang si Mentor Carl. Naglabas kami ng Mustang August of 2021. Naglabas si Mentor Carl February of 2022. Ilang months lang yung nakalipas. Naglabas naman siya ng Mustang niya. August, September, October, November, December, January, February. After 6 months, siya naman yung nag-sports car. Tapos maraming naging car achiever sa grupo nun. Oh, ang car achiever namin nun, nung nag-sports car kami, si Mentor Car lang. Oo, hindi ako nagkakamali. No, Mentor Ikay po, no. Si Mentor Carl pa lang ang car achiever nun. Oo, kasi nag-accent sila Mentor Vibes pagkalabas namin ng sports car eh. Pangalawang car achiever namin sa elementary hanggang sa nanganak na ng pamar namin ng marami na. Tapos naglabas sa Mentor MC ng Honda City. Di ba? Ayan. So, yun po, mates. Another question po from Mentor Ika. Yan. Congrats, Mentor Step. Ask ko lang po kung ano po ang mindset niyo kapag may pinagdadaanan and paano niyo nalagpasan now na fully paid na ang Mm-hmm. card niya. Yan po. Oo, grabe. Ayan. Thank you, Mentor Ikay. Para daw ask ko lang ang mindset ninyo. Ang first po, ang mindset talaga namin is we surrender, Lord, everything to you. We surrender everything and we will do our best in kung ano yung kaya namin gawin at tamang gawin. Yun talaga first. Tapos, always positive. Kasi pag may pinagdadaanan kami, ako personally, ito po yung iniisip ko, ah may tinuturo si Lord sa amin. May tinuturo si Lord sa akin, sa amin. Katulad nung sa first car namin, di ba?
Alam ni Mentor Ika yun na muntik na mahatak yung first car namin na Accent. Dahil hindi namin na-manage ng tama yung finances namin. Wala kang dapat ibang sisiin, kundi sarili mo lang. No, isipin mo lagi, bakit ko ba ito nararanasan ngayon? Ano ba nangyari? Ano ba yung mga mali kong nagawa? Sabi nga di ba ng PPI ka, what you mismanage, you will lose. So, ang mindset namin noon, we surrender everything to you, Lord. Tapos, ano ba yung tinuturo mo sa amin na kailangan namin maintindihan at kailangan namin mapag-aralan para hindi na namin maulit? Okay, so always be positive na matulungan, malalagpasan mo rin siya. Di ba sinurrender mo na kay Lord, nag-pray ka na, tapos nag-action ka na. Hindi, hindi mo nagagawin yung mga maling na pagdaanan mo kung sa finances ba yan or kahit saan pa yan. Tapos, always remind yourself na kaya binigay sa'yo ni Lord yung kasi malagpasan mo rin siya. Ma-overcome mo din siya. Overcomer. O, di ba? Yung team ni Mentor Michael. Talaga malagpasan mo rin siya. And paano niya nalagpasan na na fully paid? O, di ba? Ngayon, fully paid na. Yung sakyan natin. Ibig sabihin, kaya pala namin siya pinagdaanan before na ano yun parang 7 months, 6 months kami delay nun sa first car namin. Tapos, tinawagan ko namin si Mentor Ikay na no, Mens, mahahatak na kasi yung sasakyan. Wala siyang kaalam-alam na mahahatak na yung sasakyan. Ha? Ano nangyari? Yan, akala ko okay lahat. Hindi kasi kami nagsasabi, di ba? Pero, anong sabi namin? Ano yun nung time na yun, ano po ako, isa pa akong positibong tao lagi. Masiyahin. Pero nung time talaga na yun, alam mo, tao ka lang eh. Parang talagang ano nun, nag-surrender ako na, sige na, okay na, let go na lang namin. Hindi, ano na eh, parang siguro kung talagang kukunin sa amin, okay lang. Kasi ito yung consequence ng mismanage namin na nagawa sa income, sa finances na meron kami. Pero alam mo, sabi ni Mentor Igay, laban nyo. Laban nyo yan kasi malagpasan nyo yan. Ayan, di ba? Yun. So, laban nyo kasi, malalagpasan nyo yan. Gawan nyo lang ng paraan. Tapos, nakagawa kami ng paraan nun. Di ba? Ginawa namin siya ng paraan. Tapos, yun. Di ba December nangyari yun? Dapat January, mabalik namin yung nagawa namin ng paraan. Dahil sabi ng mentor ng gayon mo, kaya daw eh, lagpasan daw eh, ilaban daw eh. O, di ba, yes, mentor? Ilaban daw. Sabi namin, Lord, pag hindi namin ito nagawa ng paraan on or before 2 p.m., let go na namin siya. Kasi kailangan 2 p.m. makapagbayad na kami or 3 p.m. sa bangko. Nagawa ng paraan. Di ba? Ayun, nailaban namin. Tapos yung nagawa namin na paraan na yun, kailangan namin siya babalik by January. Ayun na. Tapos yung January, nag-back to back tayo 2 times just for you gold. So may 120K tayong income. Ang utang namin nun sa pinag-loanan namin is 80K. Di ba? So, kailangan, hato kami ng hato nun, kahit Pasko nun, wala, kahit anong, sunod-sunod din nawalan din kami ng kuryente. No? Sunod-sunod yun. Kahit na wala kaming kuryente, humahataw kami. Wala kaming kuryente sa buong building namin. Pero dahil may kailangan kaming gawa ng paraan, hataw kami ng hataw, direct kami ng direct, prospect kami ng prospect, wala. Wala kang time para mag-imo or mag-isip ng kung ano-ano sa nakapaligid sa'yo. Ang only solution doon, yung makokontrol mo lang, which is your hataw, which is our hataw. Yung hataw lang namin. Yun na, kaya pala pina-experience ni Lord yun kasi hindi niya maibigay-bigay yung mas malaking blessing sa atin. Kasi nga, may kailangan pang ayusin sa atin. Oh my God, Winter Ikay. Yes, mens. Yes. Opo. Maayos na po ang lahat. Di ba? At so, yun. Kaya, di niya na-realize namin. Kaya pala na-experience yun, no? Kasi ito pala ibibigay niya sa atin ni Lord. Kasi paano ka nabibigyan ng 300,000, 400,000, 500,000 kung may mismanage mo lang yung income na yun? Paano ka bibigyan ng mas malaking responsibility kung may mismanage mo lang din yun? So, kailangan nung pagdaanan to. Kailangan maiba yung mindset mo. Siguro kung
may tinuturo mong mindset sa'yo, kaya paulit-ulit yung pinagdadaanan mo na yun, baka may kailangan kang matutunan na mindset. Di ba? So, yun po. Tapos ngayon, fully paid na yung kotse. So, syempre, dahil lang, ano eh, na-comfort zone eh. Na-comfort zone din talaga kami kasi wala nang malaking binabayaran. So, kailangan maglabas talaga ng resulta. Kaya yes mentor lang ulit. Yes mentor lang ulit tayo. Kaya ano na yun. Yun na lang talaga ang iniintay. Yung rank. Kaya kailangan na mag-rank para mailabas na yung dalawang upuan na yun. Yun po. Yun po.